Buhay Kooperatiba. Ugaling makinig tuwing Biyernes mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Buhay Kooperatiba. Sa pangunguna nila Bebot Sanchez Jr. at Henry Samaniego. Buhay Kooperatiba. Ang programang angkop at napapanahon para sa ating mamamayan at bayan. Makipagtalakayan po kayo sa amin tuwing Biyernes. Dito lamang po sa impilan ng Kakampi Online Internet TV. Ang Buhay Kooperatiba. And now, your hosts, Mr. Bebot Sanchez and Henry Samaniego. Okay. Ayan, nawala yata tayo. Okay, we're back on air. It's another Friday. Buhay Kooperatiba. Medyo hinihingal ako. Medyo naipit tayo sa LRT. But anyway, doing Biyernes po, Martes pala, next week po pala yan. Tuwing Biyernes po ay Buhay Kooperatiba. Mula alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Magkakasama-sama po tayo. At binabati nga pala lahat ng mga mag-graduate, okay? At napakalapit na ng graduation. Almost 1 week na lang. At sasapit na naman yung ating mahal na araw. Ayan, Holy Week. That would be March 28. Ayan, okay. So medyo kahit magbibigay tayo ng konting passion for Holy Week Day. Ito pong araw na ito ay meron tayong mamayang tatalakayin. Isa naman po sa kasama natin si Chris. But anyway, para start po ang ating programa, isa mo pong testimony muna kay Kuya Jaime Fabregas, yung kanyang doon sa Life Enzyme. Andiyan ba yan? Okay. Pa-play muna natin. Hindi pa? Hanapin pa natin. Okay, nilang tugtugin natin yung Bantay Kalikasan, yung video ko nandyan para maipahati naman natin sa lahat ng ating mga OFWs, CCWs, at sa lahat ng mga ating manggagawa dyan abroad, no? Especially sa US, Japan. Oo. Sige, patugtog muna natin ating Bantay Kalikasan para sa inyong lahat. Ang ginagahasa ang ating kabundukan, malungkot na katotohanan ay pig natin bantayan. Gumuguhong kabundukan, maraming namamatay, silang nakikinabang na ating namang kapahamakan. Na pagkakahoy, mga troso at mina, bundok dati lunti ay ngayon napanag na. Mga ibong walang tahanan, maawa naman kayo, wag sa walang bahala, isigaw na, tigilan na. Sobrang pagmimina, ilog nilason nyo. Sa ating dagat unti-unting nawawala. Samar, Sibuyan, Cagayan, Agusan, marami pang lugar, ginagahasan nyo. Inang kalikasan, ating bantayan, tulungan nyo kung puksain silang lahat. Kami mga biktima na mga gawain nyo. Palitan kayo mga abusado, masasamang gawain nyo.
salarin kalyado pa ninyo. Titingin na lang ba tayo, tayo'y kumilos na. Hello friends, Huwag nating hayaan silang mapagsamantala. Ako'y nakikiusap sa inyo, pigilan na. Okay, yan po ang ating Bantay Kalikasan na nilikha po ng inyong kasama dito sa Buhay Kooperatiba. Ako po yun. Yan, last year lang po yan dahil nung nagkaroon po ng sa mga undoy, yung Pablo ay talaga namang hindi natin matatawaran yung mga tumulong. Pero ganun pa man, ina-announce ko lang po yung darating nating event sa March 16 para po doon sa ating women migrants, para doon sa mga ating kababahihang mga nagtatrabaho dyan sa malayong lugar. Okay. Diyan po gaganapin yan sa OWA. March 16 ang event mag-start yan ng 8 in the morning. At siyempre, marami pong mga magsasama-sama po yung ating mga kasama dito sa Kakampi Online ay bibigay rin ng mga kanya-kanyang mga services. Okay? So, panawagan po sa lahat ng mga migrants, workers, women workers dyan po sa ating abroad na nagtrabaho talaga. So, yung binibigyan po natin ng yung ating mga migrante. Okay. Dumating na pala ating kaibigan si Kuya Pablo. Halika, Kuya Pablo, dito muna tayo. At pahinga ka muna kaunti at alam ko naman na napagod ka. Chris, play na natin yung ating kay Chris Ching yan sa sa MDEX. Ayan. Maayos kaya? of MDEX International Corporation dito sa Quiapo, Manila, 425P Gomez sa Philippines. Let me introduce you to our products. Ang MDEX ay nagsimula noong 1987 as a printing supply. Our main product is the Fujitec ink. Now, after Fujitec ink is a product of Japan. Okay? So far, we are doing not bad here. Maski na nandito ng mga China ink, na marami tayong mga local manufacturers na very competitive ang price. Pero somehow, we still have some control of the market kasi yung mga companies that are very sensitive to food grade ink, yung mga heavy metals, yung mga printing companies that are very sensitive to delivery time, meaning they want to have it printed right away and delivered to their customer, na glossy, na maganda ang kulay, buhay na buhay. And that's what Fujitec is. Fujitec first came in the packaging of a lata, same as the other Japanese and German brands and French brands and even local brands, mga Filipino brands. Ang problema, we somehow found out na hindi saan nilalagay yung mga tape. Palaging tinatapon na lang. Tapos yan mga tin cans nila na 2 kilos packing, sinusunog na lang. Hindi man matunaw yun. Hindi naman binibili yan. So our first step was we took off the tape para wala nang kalat. Of course, nagmura din ang aming cost dyan. Number 2, we thought of a packaging that can be recycled, reused. We have to reduce the waste. So those are the 3 R's. Ang number 1 was, how do you reduce? You reduce by using less. So ang aming packaging ay 1 kilo or smaller. Kasi we have to cater to the small printing press. Yan ang buhay natin. Because they are the one that really would take time to study. It would take time to improve, maintain their machines. Unlike medyo may puhunan na, minsan they forgot that they need to maintain and they treat their people right.
Sometimes, ang nangyayari tuloy, ang trabaho nagiging basta-basta na lang, bahala na, or sige, pwede sigurong lagyan na lang, or under the table. We're trying to change that. Our customer base is more of a COD, because we have COD reward for our customers. Meaning, they buy our range of products from film, that means from pre-press. Pre-press, yan yung mga films, tapes, masking paper. Yan yung mga Pantone guides, yan yung mga nagme-measure ng color. Meaning, if some Carl's Jr. tumawag, Carl's Jr. America tumawag dito sa atin, sa Pilipinas, sa imprenta dito, I want Carl's Jr. yellow, 1, 2, 3. So Pantone 1, 2, 3 ang sabi niya, you don't need to send the sample from America and bring it here to follow. Ang gagawin nila, they look at a book. It's called Pantone book. It's like a measurement, the ruler of color. Now, yun, medyo, advanced, ang tawag doon, lab value, LAB. Well, that's going to be two more technical things now, so let's just go general. Now, when a printer gets the number, let's say Pantone 1, 2, 3, he search for the book, he calls us, he gives us the number, we special match it for them. Minimum 250 grams to 1 kilo. Delivery date, 2 to 3 days. Ano pa? Once you get the color done and approved by the customer, by our customer, the printer, they get them approved by their Carl's Jr. pina-approve. What happens is, takes us about 1 to 2 days to deliver. Okay, depends kung gaano karami ang gusto nila. Well, minimum 1 kilo. Repeat order now. Pag may repeat order sila, all they have to do is call us, give us the lot number, or sometimes we even have records of it, syempre, no? They give us the lot number, they give us the color they need, which customer they are. We just look at our file, remix it for them, deliver again, about 1 day to 2 days, deliver na tayo. We try to have a within 24-hour delivery time. Why? Because that's called customer service. It's very important. Kasi we get to gain the respect, the trust, the reliability of our products to them. Of course, guaranteed kami. Some of our products, hindi namin nilalagyan ng brand. Why? Because sometimes, katulad ng film, iba-ibang supplier. Minsan napuputol lang from Germany na brand. Minsan napuputol naman yung from Japan na brand. Minsan US na brand napuputol. So we have to make sure that continuous ang ating supply. What we do then is we just repack it into 5, 10, or 25 pieces na pang film or PS plate. Because these are the plates that when you are in the film sa pre-press, na camera mo na siya, nakuha mo na yung gusto mong figure, hook is, you sell it now to plate making. Sa plate making, you use plate there. You use some chemicals like the developer, sensitizer. If you're more advanced, you would be using PS plate, that's called pre-sensitized plate. Now, more advanced now tayo, they use CTP, computer to plate. That means, sa computer, na gawa mo na yung design mo, na hiwalay mo na yung kulay na gusto mo, naging 4-color painting na siya, naka-dots na siya, goes through a machine, it's called the CTP machine. When it comes out, plancha na siya, diretso na siya, pwede ilagay sa makina at imprenta. Now, what do you have for the plate making section? You have gum solution to preserve the plate. After you expose it, you have to gum it para tabi mo siya at hindi siya ma-oxidize. So you can get it ready for press. Okay, now when you're in the press, you have many chemicals. You have the fountain solutions. The ingredients are ammonium dichromate, phosphoric acid, gum. Okay, all of these ingredients we have. But of course, we have our own brand, the Hydopress. Ang Hydopress kasi, it's very economical. Ang isang galon, we range about 450 pesos. You can mix it up to 100 gallons. Meaning, nakamura ka. Very convenient for you. Ang chance of you making a mistake is lesser. Of course, we also supply the testers, the pH testers, to come up with the right pH value to clean your plate. Kasi yun ang mga purpose ng fountain solution when it comes to printing press. Now, you also have, when you're in the press,
You also have the accessories where you have to put a molten cloth, yung parang tuwalya na ilalagay mo sa isang roller to pick up water, the fountain solution, and deliver it to the rollers deliver it to the plate. Because offset printing, this is the products that we supply. Offset printers, yan yung mga Core 64, Heidelberg na machine, Roland, Goss, mga web type yan. O yung mga maliliit na Ryobi, Minerva, o yung mga galing sa Japan, mga Komori, yan ang mga brands yan, Gestener, mga English brand. Well, in the machine, water and oil do not mix. That's the principle. Water and oil do not mix. So you have 1 part water in the machine, and you have the oil, which is the ink. Now, water and ink, once they mix, the water has the job of trying to polish the ink. Why polish? To make it brighter, to make it shinier. That's why fountain solution is used for. What else? Fountain solution is used as a cooling system, like a radiator, para hindi uminit yung plancha. Okay. Number 2, what does it do? It cleans. Parang sabon natin yan. So, if you're using rough paper, you need to use harder, higher pH, meaning mga 4, 3 na pH value, meaning more acid. Now, if let's say you are using nice coated, mirror coat, or C2S paper, or fold coat, what you use there now is lower pH value, about 5.56. Yan ang mga standards, international standard. We are MDEX. This has been our human religion, but not our goal, but yun ang gusto namin gawin. We are in the market to try and help, of course, to make money. We try to improve. We try to improve the printing quality. We try to improve the quality of life of the operators. We try to improve we try to improve as a negosyante. You do business, you want them to have no headache. Ayaw mo na magkaroon ng headache. Every day, you have headache. So, in printing, you have to be very careful from the raw material, which are the pictures, to layouting where you put in the letters and the wordings, and then it goes to the film, then it goes to the plate, then it goes to the printing, where it goes through a rubber band, kaya nga tawag offset. From plate, the image is on the plate. It is tatama siya sa blanket. Ang rubber blanket ang tawag natin doon. There's 2 types of blanket. It's called conventional and compressible. Conventional, yan yung parang walang shock absorber na blanket. Yung isa naman, yung compressible, may shock absorber. We are not selling conventional blankets. We are only selling compressible. That is why, because ang compressible, once na naipitan or na sumobra ang papel na pumasok, hindi mo kasi na-jog mahusay o hindi mo nahanginan ng maayos, minsan naipitan tayo. Pag naipitan, lulubog yung blanket niya. Once na lumubog, ang compressible, kaya mo pang masahihin. Yan ang term namin mga printing. Masahihin mo, aalsa siya ulit. Aalsa siya ulit, ano yung sabihin? Use it again. Hindi nasira, hindi pumutok, hindi bumiyak yung goma. Kasi ang surface niya is rubber. Ang compressible, yan ay parang foam. Yung compressible na layer na yan has 2 different types din. There's some cheap ones, which is like a regular foam. We lala natin Uratex. Yan ang mga foam na medyo bouncy, matagal yan. So, pag matagal, ibig sabihin, mas matibay. Hindi pwede siyang mag-bounce-bounce. Kasi na naipitan, masahe, aalsa ulit. Pag yung regular na foam, yung pag tinamaan, baka isang masahe, after that, sira na. Okay, puputok na ulit. Now, and then you have the third layer, which is made of fibers, which is made of cloth. What that does is, it just thickens the blanket. Kasi ang bawat machine has called a distance from the cylinder, which is made of pure steel. And then, it has to kiss, that's the word, you have to kiss the plate with the rubber. So how do you measure that? There's a expensive measuring device, about 300,000 pesos worth. Isang piraso lang yan.
Pero it's very essential. Kasi you cannot do the tansya-tansya. Pag ginawa mo yung tansya-tansya, your printing, your final product will not be good. Why? Even though sa blanket, there's different type. There's one type where pag binaksakan mo siya ng tinta, hindi siya bilog, masabog. Meron naman isa, bilog. Meron naman isa, very tiny bilog. Anong ibig sabihin ng very tiny bilog? You can now print very sharp dots. What is sharp dots? Alam natin yung tinatawag. Sa digital, di ba, meron tayo how many megs. Yan, sa aming imprenta man, how many dots or how many lines. The highest that we can print here in the Philippines is 175 lines. Let me tell you, we have the capability and the technology and the supplies to print 200 lines. I have samples to show you right here. In fact, we even have the technology. We are in the experimental trade right now. We have already printed some. One signature, which means isang makina tinakbo namin, ginamitan namin ng 300 lines. I don't think it's called 300 lines. It's really called stochastic hexachrome. 6 color, 6 plates. One, yan. Kansen yan. 6 plates, meaning in 6 plates, you do not own, if this is the sphere of the lap value of a color, ang nakikita natin sa mata yan, ang nakikita natin sa TV, palit ng konti. Ang nakikita natin pag 175 lines, ito. Pero pag 6 color, ito ang nakikita mo, almost nasa TV. So, di ba gusto nyo? Actual, halos actual, yan ang ibig sabihin. You need that technology. This technology has been in the market from the US. Since 15 years ago, we've been trying to inform our customers na, hey, it's an advancement. Hindi ganun kalaki ang gastos. It's an improvement. Hindi lang improvement sa totoo. It's a savings. Because in 6 plates, you can have more jobs, more color, and be better than your competition. So meaning, kung ang competition mo ay 4 colors lang, ang range ng color niya na dyan lang. Pero pag ikaw ay 6 color, yan ang range mo. Mas buhay ang kulay mo. You can even go to the range of yung mga special colors, reflex blue, rhodamine red, green, orange. Yan ang mga mahirap na kulay. Fluorescent, pero hindi lang fluorescent. Yung mga kulay na fluorescence like this. Yan ang mga kulay na parang buhay na buhay. Ang fluorescence niya, ibig sabihin, pag nasilawan ng blue light or masilawan ng pulang ilaw, kikinang, buhay ka agad. Masilawan ng blue light, minsan ginagamit natin yan for security printing ng mga tickets. Araneta, yun ang ginagawa sa Araneta Coliseum. Tinatago lang nila yan. Para pagdaan, pansinin nyo, pag pumunta kayo dito sa atin, daan kayo ng Araneta Coliseum, bumili kayo ng ticket, huwag lang scalp, o maski na scalp, subukan nyo. Pag scalp yan, dadaan kayo dun sa isang bumbilyang kulay asul. Malalaman yung tao na peke ang ticket mo. Dahil mayroong security sa loob. Hindi nyo lang alam kung nasaan. That's what we call the ingenuity of a Filipino printer. We have to do that because sa America they use what you call this transparent, or they call it invisible ink. We don't use that. It's too expensive. Not only that, it is illegal. Bangko Sentral lang dapat ang gumamit doon para sa pera natin. Pero somehow nakakapasok yan. Kaya pag nakapasok, nakagawa tayo ng peking pera. Pero somehow nalalaman din yan. Printers are not cheaters. Printers are not, hindi tayo magnanakaw. Hindi tayo masamang tao, legal. Of course, one piece of paper which costs about 5 or 10 pesos can be transformed into 200 peso labels or brochures or calendars. Like the calendars that we did, it's 4-color black and white. Sinadya namin i-black and white kasi ang aming photographer na si Toto Tarosa, which is our partner in this project, and si Anthony Hernandez, we have the same problem. Anthony Hernandez has a lot of talents that he wants to promote. Toto Tarosa has a lot of pictures that he wants to share. Hindi naman niya mai-share by reproduction in photo paper. By photo, yung mga nagde-develop. Di ba? I naman don't have the model, I don't have the photographer, I don't have the studio. So the three of us combined forces, we got our raw collection project. Ang
gold kasi ni Toto is, yan may mga Americans o mga German na mga prints, black and white in 4 colors. He knows that we can reproduce it, but somehow, there is no discipline to do that. Well, good thing nagawa ko, at kung hindi ko na siya kaibigan, we are now very good friends. And we were able to help some of the artists or the models have a better life, because some of them went back to school with the money they earned. Some of them, well, became husband, wife of some popular people because of the artistic ability that they saw in our calendars. Raw Collection that was produced in 2003, March. Yes. Fluorescent ink. I will talk about gold and silver ink. I will talk about gold and silver ink. I will talk about gold and silver. Ano yan? Dati kasi ang gold, 2 parts yan. Diba? Dati gold and silver, 2 parts yan. Well, we were the first to introduce a ready to go gold ink and silver ink. In fact, ang aming gold ngayon and silver, ang gold namin is 10 shades na tayo. Ang England nasa 6 pa lang. Ang Hong Kong nasa 3 pa lang. Iba tayo 10 shades na tayo. Ang silver na nila, 1, 2. Tayo, 14. O anong ibig sabihin? Iba tayo. May laban. Ang fluorescent natin, ang pinakamagandang fluorescent na, well, which my uncle introduced in 1980s, that was Day-Glo. Ang fluorescent ink kasi, yun yung mga nagsishine when it sees blue light. Ano yan, ang binibenta dito sa Pilipinas, puro may halo na, walang matapang na kulang. Well, my uncle introduced that product and we were able to support him and market it. It's called Day-Glo. Very expensive. Very high density. Very good, brilliant colors. Hindi namin mahanapan ng ibang mabilhan ng substitute kasi sila ang nag-invento nun sa Amerika But then we were able to get a European counterpart which is not as good, but then cheaper, but then still dries better. Dries as good as luminescence. Ang pangalan, fluorescence. Now we show it in our print that it can print solid, it can print screen. Yan ho ang imprinta. Yan ho ang offset. You can have solid colors like if you want to print blue, diretso blue. If you want to make 4 colors, this is what you get. 4 colors. Or maybe this one, this is 4 colors. Oh, 4 colors yan. 4 colors tayo dyan. Ano ibig sabihin yan? You can create an image. But then, you know, Filipinas, we are Asian shade. Asian tayo Ang Asian, we have a different shade. It's called Asian shade. Yan ang ginagamit namin sa Fujitec. Asian shade. Bakit? Sa bahay, pag bahay ang ginagawa mo, wala akong paki kung ano yan. Pareho lang, lalabas yan. Bahay yan, kotse yan. Hindi mo mahalata. Meron kasing dalawang klaseng shade yan. Asian, US, or European shade. There's 2 types. Ang Asian is for Asian people. Filipina, Chinese, Hong Kong, Cambodian, Vietnamese. Pero pagdating sa mga puti, o Caucasian, o mga Europe na babae, hindi mo pwedeng gamitin yung Asian shade dahil medyo mamumulang mukha nila. Medyo maging parang may blush-blush. Ang puti kasi medyo straight white sila Diba? So, mayroon siyang tinatawag na Asian, European shade or US shade. Ang US shade ay the magenta, which is the red, CMYK kasi ang ano natin, CMYK, meaning yellow, red, blue, black. Yellow, magenta, cyan, black. CMYK, ang red, yellow nila is a little reddish. Ang magenta nila is a little bluish. Ang cyan nila is a little reddish. Okay? Ang black nila, standard yan. Pag Asian shade, ang yellow natin ay greenish. Ang magenta natin ay yellowish. Ang blue natin ay greenish. So, yun ang pinag-iba ng Asian shade to US shade. Now,
Because maraming pumasok ng mga China ink, which they all use American pigments or colorants, which are all US shade. Pumasok dito sa atin, marami naman tayong customer na nawalan ng negosyo dahil maraming multinational nag-pull out. They went to Thailand, they went to Vietnam, they bought new machines there, higher production. Ginawa na lang tayong mga dealer dito at saka distributor. So, ano nangyari sa imprenta natin? Humina tayo. Now, patay ako pag humina sila dahil bibili sila ng gamit sa akin Paano yun? Paano natin ibebenta ang gamit ko kung wala silang trabaho? So, what I had to do was to try and create some jobs for our printers. I went to end users. Let's say Makati Siang. I went to Intercon. I went to yung mga gumagamit ng kalendaryo. Let's say Epson, Honda, Volvo, Toyota. Mahirap magbenta ng imprenta lalo na kung mayroon na silang kausap na customer. So I cannot sell to big companies and get the jobs for my printers. Ang printers ko, about 65% are small one-color presses. Nagsisimula. Medium presses, we call them medium, you have about 2 machines, 2 colors, 4 machines, 1 color each. Mga ganon. Maliliit na makina pero you know why I like them? Because they're more flexible. They listen. They are willing to try new things. That's why we were able to try new prints. And we were able to come up with 300 lines, 6 color, this stochastic print. Stochastic ay diamond shape. Ang diamond shape pag ganon, pwedeng magpatong-patong ang diamond to come up with a design. Like this. Yeah? Right now, this is in 4 colors lang, 200 lines. Hopefully, soon, I'll be able to show, kasi ubos na ang aking stock nito I need to come up with a new flyer. I hope this will be brighter and more shinier and more incredible for us to easier sell our products. Yeah. So, you can see, we started our printing with, I talked about the second project, which is the raw collection, 175 lines, 4 color in black and white. Hello, friends. Okay, yan po ang ating kaibigan si Chris Ching ng MDEX para doon sa kanilang business, yung kanilang Fujitech colors yan. Magaganda yan at saka napakamura yung kanyang mga services. Okay, at napaunlakan po tayo nating kasamahan sa industriya ng musika. Ayan, ang music, walang iba. Mga kaibigan, sa kanan ko po ang ating kaibigan si Mr. Pablo Vergara. Ayan. Okay. Hindi pa yan. Maya-maya pa yan. Ayan. Okay. Kaya Pablo, medyo alam ko naipit ka rin sa biyahe. At medyo paunlakan mo sila muna ng pagbati mo sa lahat ng nanonood ngayon sa buong mundo. Ayan. Kaya Pablo Vergara. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa lahat ng mga nanonood. Sa buong mundo, ako po ay natutuwa at ako ay naimbita ng aking kasama sa industriya ng musika, ng komposisyon, ng mga awitin sa pelikula at sa Philippine Society of Composers, PhilSCAP, si kapatid na Henry Samaniego. Ayan, medyo panahon ngayon ng botohan. Alam ko, napaka-demand mo sa mga ganyan. Pwede natin iparinig siguro ngayon na yung isa sa mga na-create mo para sa mga isa sa party list ba yan? Oo, yung sa NATCO. Nakaupo na yan, dalawa silang... yung NATCO, ano ba ibig sabihin yan? Tungkol sa mga coconut. Coconut, yan. Sa climate change. Climate change. So, pwede na natin munang parinig. At mamaya may tatalakayin pa tayo. Yan ang ginawa ko. Title niyan ay? Co-op NATCO Party List. Ayan. Number 51. Number 51. Co-op NATCO Party List. Co-op NATCO Party List. Co-op NATCO, ating iboto. Number 51, sa inyong balota. Co-op NATCO, ang ating party list. Number 51,
kalusugan at pangkabuhayan. Ang advokasyon ng Coop.NATCO, ating iboto ang Coop.NATCO. Coop.NATCO, ating iboto. Number 51 sa inyong balota. Coop.NATCO, ang ating party list. Number 51 ang Coop.NATCO. Mga kababayan, ang Coop.NATCO Party List ay nakapag-file na ng 11 House Bills as principal author, 45 House Bills as co-author, 18 House Resolutions as principal author, at 16 House Resolutions as co-author. Sa Mayo 2013 eleksyon, sa panguna nila kagalang-galang Crescente C. Paez, Anthony Bravo, Kaherme Hernandez, Emmanuel Solis Jr. at Norman Diaz, ating iboto ang Coop.NATCO Party List number 51 sa balota. Kalikasan at edukasyon, kalusugan at pangkabuhayan, ang advokasyon ng Coop.NATCO, ating iboto ang Coop.NATCO. Coop.NATCO, ating iboto, number 51 sa inyong balota. Coop.NATCO, ang ating party list, number 51 ang Coop.NATCO. Coop.NATCO, ating iboto, number 51 sa inyong balota. Coop.NATCO, ang ating party list, number 51 ang Coop.NATCO. Coop.NATCO Party List number 51 sa balota. Ayan. So, talagang kulang na lang yata rito Kuya Pablo ay dancer. Oo, gusto ko may nagsasayaw. Talagang pan-dancing ang ginawa ko yan eh. Oh. Kung napapanood nila rito nila Congressman tsaka si Carlitos na aking kaibigan si Rob Batco. Batiin niyo pala. Binabati ko yun. Mag-uusap tayo tungkol dito ha. Ayan, pinatugtog na. Libre ha. Yang Coop.NATCO. Alam niyo po, si Kuya Pablo Vergara ay isa sa mga matitindi at mababaksik na composer of all time dito sa Pilipinas. Alam niyo ho ba yung bakit ako mahiya? Ayan, kay Didi Tres. Ayan ho, live in person yung ating lumikha ng awiting Bakit Ako Mahihiya. Ayan. So, bagamat medyo malayo pa ang oras, bigyan na natin yung isang kanta para naman mapakinggan nila. Ito naman ay tungkol sa turismo. Okay. Ito'y nasa opisina na ni General Manager ng tourism si kagalang-galang Mark Lapid. Mark Lapid. Anak ni Senator Lapid. Senator Lapid. Hinihintay na lang namin ng approve niya para sa ganun magamit na official theme song ng turismo. Wow, okay. Ang title nito, Prinsesa ng Turismo. Okay, parinig na natin. Luz Biminda, prinsesa ng turismo. Luz Biminda, prinsesa ng turismo. Luz Biminda, prinsesa ka ng turismo.
ng Pilipino. May buto at yaman na dapat nating pagyamanin. Bayang pinagpala, pagsikat ng mukhang liwayway. Kakit-akit ka, pelas ka ng silanganan. Ulos bininda ko, prinsesa ka ng bawat tao. Kasaganan at kaunlaran ang dulot mo. Dapat kang mahalin ng buong puso't kaluluwa. Ulos bininda ko, nag-iisa kang prinsesa. Luz Biminda, prinsesa ka ng turismo. Dito sa Asya at buong mundo. Luz Biminda, prinsesa ka ng turismo. Tayo na't halina, pasyalan at puntahan. Luz Biminda, prinsesa ka ng turismo. Dito sa Asya at buong mundo. Luz Biminda, prinsesa ka ng turismo. Tayo na't halina, pasyalan at puntahan. Okay, yan ang awiting, ano nga yan, Kuya Pablo? Prinsesa ng turismo. At ang umawit ay si Si Grace. Grace. ah, Si Grace. si Grace Vergara. Okay. Vergara nga siya. Talagang kakamag-anak kayo. Ang nga pala si Kuya Pablo ay under kundi isa sa mga membro na talagang masipag sa dyan sa ano nga yun? Ano nga yun? Film. Basta tungkol sa music lahat, sa movie, sa Movies. direction, Oo. sa arrangers, sa composition, sa conducting. Mm-mm. Ayan, malapit na naman ang kwan ang aming Film Academy of the Yun Philippines nga yung Awards. Film Academy. Film Nabanggit Academy, niya. ha? Okay. Ayan kasama ka na dun, Henry. Oo nga. Boboto ka. Medyo makikita ko na yung saan ba nagmula ito. Dati noon talagang nakataas na pa ako. Ano nga ba itong Film Academy? It's so big, napakalaki niya. Oo. At nababalutan siya ng talagang yung mga haligi ng Oo. pelikula. Pero lahat ng kwan na yan, tungkol sa movie, tungkol sa mga music na, ang lahat ng pioneer niya na walang iba kundi si Mrs. Imelda Marcos. Yun. Kasabay ng Cultural Center of the kung wala Philippines yan. si Ma'am Imelda. Film Center. Hindi Mowel mabubuo. pa niyan, makakasabay. Oo. Angat malilipat na rin pala yung ating office sa Mowel Fan. Oo. Sooner. At makikita rin natin doon na ang pinaghirapan din ni... Sino ba nag-approve yun? Si President Erap pa? O yung time na yun? Si President Erap pa. Yun. Ang Mowel pa na. Mowel Fan. And pretty soon, siyempre, kung tayo magkakaroon ng interview, sisikapin ko na from there, sa mga lugar kung saan meron, may papakita rin natin dito sa Kakampi, no? Dito sa ating programang Buhay Kooperatiba at sa Pugadlawin volunteerism. Kasi bibihira ako kasi ang medyo masisipag ngayon mag-upload sa YouTube, no? Although ang mga mga networks na malalaki ay talagang pinagsisikapan nila bawat halos araw-araw nandun sa YouTube. So napakabilis ng ating panahon na ang tao kasi gusto rin nila masilip kung ano ba nangyayari. So wala tayong ibang access ngayon kundi ang Facebook, YouTube, mag-Twitter o kasi ang radio rin although napakalimitado rin kung minsan, pero ang mundo ng digital age lalo na sa internet ay mas malawak, ano? Pati ibang planeta manonood mga alien manonood. So hindi na tayong masyadong hindi maliit yung ating mundo ngayon para sabihin natin na hindi tayo masilip. So it's a matter of invitation, sharing, like, ganun lang yan
So pagka tayo nag-upisa sa masabi natin mga friends mo na nandiyan nakapaligid, paki-share naman to. Nandito ka eh. Tsaka kailangan ma-inform lang sila. Correct. So, yan naman ay hindi na natutulog. Pagka nandun na, talaga namang sabihin natin, nagiging album na. Nagiging isang bagay na hindi mo na malilimutan. Kay Pablo, baka gusto mo magbigay ng message para dun sa kaninang sa NATCO uli. Baka, give us a time or... Yung NATCO party list po, nakita niyo, narinig yung advokasya niya tungkol sa kalikasan, kabuhayan, health, gano'n. Yun po ang mga nakaupo dyan na mga kaibigan natin at sinasuporta natin. Dalawa po silang nakaupo ngayon kasalukuyan sa Kongreso. Kaya po sa darating na, pwede, siyempre. Sa darating na halalan sa Mayo, huwag po natin kalilimutan, number 51. Yun. Co-op, NATCO, party list. Sama tayo dyan. Okay. Number 51. Yung isa naman, yung prinsesa. Prinsesa ng turismo, pinananalangin po namin yan ang maging team song ng tourism industry. At napakaganda talaga ng mensahe, no? Oh. Si Grace, nagbigay buhay. Pero hindi Vergara apelido niya. Hindi talaga, no? Nahanap ko nga Versosa pala. Ayun. Na-search Grace, din. Grace, ito, pinatugtog ko na. Bibigay ko sa'yo kung saan magpipindutin ang YouTube. Sige, okay, Grace. Anyway, si Grace minsan, o kaya pala, minsan, maimbitahan natin, o kaya, minsan, pwede natin silang punta at makita naman nila yung ating presence sa kanilang lugar. Oo. Hindi na kailangan pang sigurong silang pumunta, sila puntahan natin. Sige, okay, diba? okay. Basta may pagkakataon. At hindi naman siguro maubos tayo ng pagkakataon at napaka close ng ating teamwork kay Pablo. Kaya hindi mauubos. At nga pala sa mga dating pa mga panahon dahil... At saka nga pala sa MTRCB pinabati ko si Direk Emmanuel Borlasa. Ayun. At saka yung chairman natin si Attorney Eugenio Villarreal. Ayun. Galing ako kapon, nasikaso ako ni Direk Emmanuel Bolio. Pakibati. Yeah. Pakibati sila. Ayan. At saka si Board of Directors dyan, si Manny Boysing na nakasama ko sa PJ. Napaka ng nyo, commitment, kaya Pablo. Saan kayo kumukuha ng lakas? Galing sa itaas yan. Ayun. Talagang paka-energetic nyo. At hindi pa rin talaga nauubusan ng mga letra at mga titig at mga awitin na andyan lang sa paligid ng kanyang utak. Kung hindi man sa iba kasi, marami kasi dati ngayon, sa atin yan ay creative. Without yung creativeness sa mind natin, hindi nga talaga tayo makaka-create ng isang bagay na inaasahan naman din sa atin. Di ba? Yung sabihin natin na, ako marunong compose, pero pag nilatag mo na, hindi na maibigay yung, hindi na maibigay. So, iba talaga yung, I think, gracefully naibigay sa inyo. Parang, tawag dito, yung, nandiyan natural na nasa inyo yung gift, Samantala, parinig muna natin yung isang awitin ko, yung Super Miss Kita, Chris, bago tayo mag-ending mamaya. Super Miss Kita, andiyan pa ba? Okay. Para sa inyong lahat, ang awitin kong Super Miss Kita. Napakalungkot ng gabing ito, hindi ako dalawin ng antok. Bakit ba ganyan mga pagsubok, dumarating sa'yo'y sunod-sunod? Kailan kaya tayo magkita?
sa pagmamahalan, di maiiwasan magselos, magtampo, mainggit at magalit. Nag-aaway kayo sa simpleng pagkakamali lamang. Nakakainis, ano? Well, pero isipin mo, kung di mo mararanasan ang mga bagay na ito, malalaman mo bang mahal mo ang isang tao? Remember, love without pain is just a game. Ganun talaga. Sa Facebook na lang tayo nakikita. Nais ko'y laging kasama ka. Kumusta na? Ayos ka ba dyan? Malapit nang umuwi, maghintay ka lang. Noong ngayon, ang iyong ginagawa, miss mo na rin ba ako, sinta? Kumusta na? Ayos ka ba dyan? Malapit nang umuwi, maghintay ka lang. Anong ngayon ang iyong ginagawa? Miss mo na rin ba ako, sinta? Super miss kita, miss na miss kita, laging miss kita. Super miss kita, aking sinta. Ayan. Ayan, na-miss nyo na ako, no? Super, oh. Super. Super ang pagka-compose mo niyan. Okay, Kuya Pablo, Sir Pablo Vergara, mayroon tayong privilege para at least makapagpaalam kayo at magbabalik kayo siguro next week para sa Sige, ating programa okay. uli. Yung sa kaibigan Carlitos, iti-text ko sa'yo kung paano mong Mahanap. mahanap itong interview ko YouTube. ito. Hindi tayo nagkakausap dito, pero ayan, pinomote ko ang ating COP, not COP party list. At saka kay Grace Arsaga, narinig mo na kayo, iimbitahin ka na ako, pupuntahan ka namin para sa schedule ng interview namin ni Kwan. Interview sa'yo ng aking kaibigan si Henry Samaniego. Ayun, okay. Yan po si Sir Pablo Vergara. Okay, ito po si Henry Samaniego at in behalf of my friend Bebel Sanchez at alam ko naman medyo napaka-busy ng taong yan. Hindi ko na mahagilap. Okay, next week sana naman magkasama tayo ulit dito sa ating buhay kooperatiba. Mula ngayon at hanggang sa bago mag-Holy Week, tuloy-tuloy pa rin yung ating online dito sa Kakampi. At hopefully to see you all back next Friday. Okay? Dito po sa ating buhay kooperatiba.